sila. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon inshallah ta'ala dito na po tayo sa fiqh. Umabot na po tayo dito sa tagsilul mayyit, yung kung paano ba huhugasan yung isang namatay na tao sa Islam. Okay? So, dito pa rin tayo sa ahkam ng janaiz, yung mga batas ay lituntunin sa mga patay. Okay? So, dito sinabi ni Sheikh Salih Fawzan hafidhahullah, ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله. Sabi niya, kabilang sa mga alituntunin mga batas sa janaza ay obligado, sabi niya, hugasan, paliguan yung isang namatay kapag nalaman na ito ay inabutan na ng kamatayan. Okay, ibig sabihin kapag meron narinig natin na merong namatay, kung alam natin ay kailangan natin agad-agad ito sa paliguan. Okay? Maasikaso. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, okay, ito ay ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sinumang inabutan ng kamatayan sa mga sahaba. Okay? So ano bang hukom nito? Ano bang batas niya? Wajib, fardu kifaya, fardu ain, sunnah muakkada, sunnah, mustahabba. Alam niyo ba yung mga hukom na ito? Wait, ito ay tinatawag na fardu kifaya. Ang fardu kifaya, kapag mayroong tumayo na iba, ibig sabihin meron nang nag-asikaso, ay hindi na magkakasala yung iba. Tulad din ng hukom ng fardu kifaya, yung adhan. Kapag mayroong nag-adhan na, okay na yon. Kasi kung naging fardu ain, ang bawat isa sa atin mag-aadhan. Bawat isa sa atin mag-adhan. Na problema yung kung bawat isa sa atin mag-adhan. Ang dami natin. Okay? Kaya fardu kifaya. Ibig sabihin, idha qama bihi al-ba'du, saqata al-ithmu 'ala al-baqi. Pag mayroong nang tumayo ng isa, ay sapat na yun, insyaAllah. Kafa. Okay. Dito. Ar-rajulu yughasiluhu ar-rajul. Wal-awla wal-afdal ay yukhtara litagsil al-mayyit thiqatun 'arifun bi ahkam at-tagsil. Sabi ni Sheikh Salih Fawzan, ang lalaki, sabi niya, paliliguan niya ang lalaki. Wal-awla wal-afdal, ang pinakamas karapat dapat at pinakamainam sa pagligo ng mayyit ay yung piliin yung thiqa, yung trust, yung mapagkakatiwalaan, arifun. Ibig sabihin, maalam siya sa mga batas o alintuntunin sa pagpapaligo ng patay. Lianna hukmun syar'iyyun lahu sifatun makhsusa. Dahil yung sabi niya ay Islamikong batas at mayroong itong mga exclusive o spesipikong mga kaparaanan. Okay? La yatamakkanu min tatbiqiha illa 'alimun biha 'ala al-wajhi syar'i. Hindi kayang isakatuparan ng sino man sa atin maliban sa mayroong tunay na o sapat na kaalaman patungkol sa alituntunin sa batas sa pagpapaligo ng patay. So, ibig sabihin, hindi lahat sa atin qualified na magpaligo ng patay. Baka mamaya sabuyan mo lang, okay na yan. May mga paraan ito na exclusive na dapat malaman at dapat alam natin bago tayo magpaligo. Okay? At sabi ni Sheikh Salih Fawzan, dapat nating unahin yung kung sino yung tawliya, tagsil al-mayyit wasiyu. Ibig sabihin, kung sino yung hinabilin ng namatay, kung sino yung magpapaligo sa kanya, sabi niya, halimbawa, yung anak ko yung papaligo sa akin, yung ganito, kamag-anak ko, sila yung awla magpaligo doon sa patay. Okay? Big sabihin nun,
Kung sino yung hinabilin niya, dapat iyong sundin. Okay. Sino ba dapat yung magpaligo sa patay natin? Dapat? Asawa. Aywa. Yung iyong pamilya. Yung asaba, sabi nila. Yung anak mo, asawa mo, yung miyembro ng pamilya. Ito tinatawag na asaba. Okay? Sila yung dapat magpaligo sa atin. At mayroong hak karapatan doon sa namatay na iyon. Dahil ang dalil doon, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, ang unang khalifa, pinuno, nung namatay ng Propeta Muhammad, ay ang wasiya niya, ang kanyang habilin na magpapaligo sa kanya sino? Awsa an tughassilahu imra'atuhu Asma'u bint Amis. Kilala niyo si Asma? Sino? Kilala niyo? Kilala niyo si Asma? Anak ni Abu Bakar Siddiq. Ate nino? Ni Aisha radiyallahu anha. Okay? Si Asma, pangalan niya Asma. Okay? فالمرأة يجوز أن تغسل زوجها كما أن الرجل يجوز أن. So, ang lalaki, ang babae, pwede niyang paliguan yung kanyang asawang lalaki. Ganon din yung lalaki, pwede niyang paliguan yung kanyang asawang ang babae. Okay? So, pinapahintulot niyo sa Islam. Pagkatapos nun ay kung sino na yung hinabilin na namatay. Okay, kasi ang nangyayari sa panahon natin ngayon, dahil nga hindi tayo marunong magpaligo ng patay, sino pinatawag natin? Si pa-imam, si ustad, si sheikh. Kahit malayo pa, siya, punta ka dito sa amin ganito. Al-muskila, hindi kasi marunong sa pag-aasikaso ng patay. Okay? Ang problema rin sa iba, maraming mga nagmama, kahit na hindi alam yung ahkam, mga batas sa pagpapaligo, sige, magbo-volunteer yan. Kasi anong habol nila? Pera. Mari, may 3,000 ka na. Easy money. Ginawang trabaho yung ganitong bagay. Iyadan billah, hadahumullah. Nawa ilaytan Allah at gabayan at topikan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Bayo. So, sa mga kababaihan, kailangan ang babae rin magpaligo. Okay? Ang babae rin talaga mag-asikaso sa kanila. Yun yung dapat. Okay? Kung mayroong mga babae na marunong, sa kaya kailangan natin, yung mga asawa natin, maturuan sila kung paano magpaligo ng patay. Bakit? Kasi hindi natin alam na baka mapadpad tayo sa mga lugar, hindi marunong magpaligo, ay wala nang papaligo. Di ba? Kailangan natin turuan sila, malaman nila, kahit na yung mga basic din. Okay? Yung mga basic lang. Para nang sa ganun, insyaAllah ta'ala, mayroong mag-asikaso. Okay. Hindi pinapahintulutan sa babae na paliguan niya yung bata kapag umabot na ito ng ilang taon? 7 sinin. 7 sinin. 7 sinin. 7 years old. Yung batang 7 years old ay hindi pwedeng paliguan ng babae. Big sabihin yung sanggol, maliit na kwan, pwedeng paliguan ng babae hanggat hindi pa umaabot ng 7 years old. Okay? So pwede siya. Okay, pwede siya. Ganon din, wala li rajulin ghaslu ibnatin 7 sinin fa akthar. Ganon din sa kalalakihan, hindi niya pwedeng paliguan ang babae na bata
kapag umabot na ng 7. Okay, bakit? Ang tanong dito, bakit? Less Laya Jews. Limada. Kasi ang iba, kapag 7 na, ay nagkakaroon na ng buwan na. Okay, ibig sabihin nun, ano na siya? Okay? Kaya ipinagbawal na yun. Ganon din sa kalalakihan, kasi sa 7 years old, yung bata na yun ay nai-idrak na niya. Ibig sabihin, nakakaintindi na siya at naunawaan niya na yung mga bagay-bagay. Kaya hindi na. Ganon din, sa aura ng babae, lalo na yung hijab niya, hindi pwedeng pumasok sa lugar ng mga kababaihan yung lalaki, yung bata na umabot na ng 7 years old. Kasi bakit? Naunawaan niya na, nai-idrak niya na yung mga bagay-bagay. Okay? 7 years old, ha? Ibig sabihin, pagbababa nun, pwede. Okay? So ito, inshallah ta'ala, yung ano na to ay mag-request tayo inshallah. Magkaroon tayo ng demo inshallah ta'ala pagdating dito sa kung paano ba maghugas ng patay. Kasi ang bawat isa sa atin kailangan natin malaman kung paano mag-asikaso. Okay? Kailangan malakas ang loob. Baka mamaya mamutla ka pag nakakita ka ng kwan, hindi ka na mag-asikaso. So kailangan natin matuto. Okay? Kailangan natin matutunan yung bagay na ito. Okay? So kabilang sa mga kondisyon nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ipampaligo sa kanya, siyempre, kailangan yung tubig ay malinis at hindi galing sa nakaw. So, piliin natin yung tubig na malinis dahil yun ay maganda gamitin siyempre. Okay? So, kabilang din doon ay kailangan yung lugar na ating pagpapaliguan ay naka-close. Hindi siya naka-open. Kasi mayroong mga nagpapaligo, live pinapaliguan yung patay. Subhanallah, ang asyad pa dito, subhanallah, walang saplot yung mayit. Kasi bakit? Sabi nila, para daw mabilis mapaliguan. Para mabilis paliguan. Kasi kung mayroong tatakpan ng parsagaban yun dyan, which is yun ay salungat yun sa Quran. Sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, salungat yun. Kaya tayo, kapag magpapaligo tayo sa patay, kailangan yung aura ay yung hanggang tuhod patungo dito sa pusod. Okay? At kailangan meron tayo, insyaAllah, pag-ano natin sa atin yun, insyaAllah, hindi natin pwedeng hawakan directly ang pribadong katawan ng lalaki. Okay? Kailangan natin takpan yan. At hindi pwedeng maraming nanonood doon. Kung sino lang yung magpapaligo, sila lang yung dapat doon. At huwag sasabihin na nagpapaligo kung ano yung nakita nila doon sa mayit na yan. Yung mga kapintasan, kung ano man nakita doon sa parte ng katawan, huwag niyang ikukwento yun kanina. Dahil yun ay awra at yun ay aib. Kapintasan yun sa ano na yun, ang mayit na yan. Okay?